Di naman yung nag-automatic. Ah! Ish! Tugnaw, tugnaw. Yahoo! Magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po si Zeros HK at sa video ko po ngayon, road trip po tayo. At ito yung aking papa nung pagbakasyon ko sa amin sa probinsya. Ito po yung aking papa na 75 years old na and thanks God na liksi pa po niya. At huwag po kayo dyan, taray, masyado itong magaling magmotor. Napakabilis pang magpatakbo. Tapos sinabi ko po kasi sa kanya na pupunta ako sa bukid, sisilip ako doon sa sa bukid. Kaso lang walang mag-drive. So ayun, nagpresenta siya daw mag-drive. 75 years old ang aking papa pero napakagaling po magmotor. Yan, ang laki pa ng motor na dala. Pag utusan mo yan or kung may bibili niyan siya sa bayan, ay nako, makikipag-away sa yan kung sabihin mong mag-commute yan. Hindi yan magko-commute, talagang sasakayan sa motor niya. Kung ipilit mong siya ay mag-commute, ay mas piliin niyang huwag siyang umalis. Ganyan yan ang papa ko. Grabe yan sa motor. Ang bilis pa magpatakbo. Kaya kung minsan natatakot kami, sinasabihan namin, dahan-dahan pa. Ayan, yan ang tatay ko. O, diba kamukha kami. Pareho na kaming matanda, pareho na kaming puti ng buhok. Ayan. So, ang amin pong lakad ngayon, pupunta kami doon sa kabilang baryo kung saan nakatira yung aking mga kapatid. Lahat ko ng mga kapatid nandoon sila sa kabilang baryo kung saan malapit sa palayan, kung saan sila nagtatrabaho. Ngayon, hanggang ano lang po tayo itong road trip ko na ito. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kapangit yung aming dadaanan papunta doon sa kabilang baryo. Ano lang, ilang minutes ang drive, mga 10 to 15 minutes yung drive dito. Ayan, kung nakikita nyo na po dito, rough road na po tayo. At hindi lang basta rough road, ganyan po ang nangyayari sa daan. Pero sa daan na ito ngayon, mas okay pa to kaysa noon. Talagang hindi makakadaan yung motor, kundi kalabaw lang ang kayang dumaan dyan. Pero sa ngayon, medyo okay na siya. Medyo kaya ng takbuhin ng motor. Yun nga lang, mahirap talaga. Minsan, doon sa may bandang unahan, sabi ko, bababa ba ako? Sabi niya, dyan ka lang. Kayang-kaya, sabi niya ganun. Pero talagang para sa akin, natatakot na akong sumakay dahil nga sa ganitong daan. Pero okay lang, para sa kanila sanay na sila sa daan na ito, pero kung para sa yung mga hindi pa sanay sa bukid, talagang kakabahan po tayo sa daan na ito. Pero sa kanila sanay na silang mag-drive dyan. So ganyan yung tatay ko. At sa mga oras na ito, pa lang ito, wala pang 7 o'clock ng umaga. Pa lang, basta past 6 pa lang ito. Kasi sabi ko gusto kong pumunta ng maaga dahil kinabukasan na nga po yung balik ko ng Davao. Kaya pinili kong agahan ang pagpunta rito. Kaya wala pa akong nakitang available na pwedeng mag-drive. Kaya si Papa nagpresenta. Ayan, salamat Papa sa pag-drive. Hanggang nakarating kami doon sa kabilang baryo. Hanggang doon lang, and then nagpaiwan na ako doon hanggang hapon ng 5 PM. At nagpahatid na lang din ako sa isa kong pamangkin pagbalik dito, pabalik sa aming baryo. Tapos ayan, mega love shout out sa lahat ng mga taga rito, yung mga officialis dito sa daan na ito na napakahirap. Ganito po, pinakita ko lang po sa inyo kung gaano kahirap yung aming daan papunta sa kabilang baryo. Pero sa ngayon, since palapit na po yung barangay election daw yata, pinakita sa akin ng isang kapatid ko sa isang video nila, pinakita niya sa akin, ito daw ngayon ay okay na, talagang inayos na nila yung kalsada. Siguro mga ilang months from now, sabi nila, na daw ito, magiging simentado na. So, sana lang po sa next kong balik ay maging simentado na, para talagang hindi tayo mahihirapan. Ang mga motor ay mabilis na kung sementado ito, makuha na lang ito ng malamang mga 10 minutes. Ganyan. Pero
sa ganitong hirap pa ang daan, kuha ito ng, kung may bagal ka mag-drive, hanggang 15 minutes. Pero yung papa ko, nakuha lang ng papa ko ng 10 minutes. Grabe nga itong papa ko magpatakbo, natatakot ako. Pero, basta, ewan ko, sa bilis nito at sa okay, magaling talaga siyang mag-drive, kaya hindi ka gaanong kabahan. Pero yun na nga, para sa akin, natatakot ako. Pero yun lang po, ang yun lang ang masasabi ko sa daan namin. Tapos, mega love shout out talaga sa namumuno sa barangay San Luis. Hindi, San Luis, Barangay New Cebu. Ayan, yun ang tinatawag nila, Barangay New Cebu. Yung sa amin, doon sa kung saan kami nanggaling, ay yun, puro 7 ng Anislagan, and then papunta kami sa Barangay New Cebu. Pero ngayon, yun na nga, ang sabi ng kapatid ko, update nila, maganda na daw yung daan. Naipakita na nga nila na nandoon yung mga nagro-road widening na or nag-aayos ng kalsada. So, sa ngayon, ito pala, papasok na po tayo sa kanilang sinasabing Barangay New Cebu, kung saan nandyan yung mga kapatid ko. Medyo, ito yung pinaka-last na parang lugaw yung daan, pero carry pa rin ng papa ko. Pero sa totoo lang, kamuntik kami diyang kamuntik madapa yung motor dyan. Nagulat nga ako eh. Pero, manage pa rin ng papa ko. Yun. Ganun lang kagaling yung papa ko talaga mag-drive. So, ito, kaya kung bakit nasisira yung daan, dahil dito sa mga troso na ito. Dahil nga po, kung alam po ninyo, dito talaga sa Bayugan, napaka talaga dito ang mga source of income nila kadalasan is yung mga logging. Ayan. Mga tinatanim ba nila na tinatawag nila na plakata, kahoy na mga troso. Ayan, kaya nasisira yung daan. Pero sana next time, next week natin ay magiging okay na. So, ngayon, nandito na po tayo sa Barangay New Cebu na sinasabi nila, eto na, dumating na po tayo. At mabuti naman. At salamat papa sa pag-drive. Ayan, nakarating kami dito ng safe. Ayan, so, lakad na ako, bumaba na ako dyan ng motor at papunta na ako sa bahay ng kapatid ko. Ayan, muna yung papa ko dyan, tambay muna siya. Iwan ko kung ilang minuto siyang magtambay dyan. Pupunta yata siya sa isa kong kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Rose HK. Maraming salamat po sa inyong pagsama at nawa po hindi po kayo nahilo sa aking kamera. Pasensya na po at masyado talagang magalaw yung aking kamera. Ayan, pasensya na po talaga. Maraming salamat po. Ito po si Rose HK. Bye-bye. Hanggang sa muli. Paalam.